Paano kung malalaman mo na may isang napakalaki at iskandalosong lihim ang nanay mo? Paano kung ang pinaniniwalaan mong pamilya may lihim pala na madilim at nakakahiyang itinatago? Eto ba'y ibubulgar mo? Sila ba'y itatakwil mo? Na kung ano bang gagawin mo? Hi everyone! Welcome back dito sa ating channel. Kasama niyo ang inyong one and only Mama Mia. And syempre, it's Friday today. Panibagong kwento, panibagong pagsasaluhan na naman at pagchichismisan na naman. Charot. Grabe naman sa chismis, ano. Naku, bago ang lahat ng yan, naku, mag-ingat po tayo. Nabalitaan niyo ba nung Lunes, yung naganap yung barilan sa may Tacloban? Ayun, San Jose National High School ata yun. Tama po ba? If I'm not mistaken, Pero grabe yun. As in, super nakakabahala. So, atin pong disiplinahin ang ating mga anak sa bahay. Turuan po natin, wag po puro cellphone. Diba? Kausapin nyo rin ang mga anak ninyo. Ganon yon. Anyways, kakausapin ko rin kayo na kung kayo po ay may free time naman dyan, ay manood po kayo sa pa-live ng Shop and Style. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe o nakapag-follow at nakapag-like ng kanilang Facebook page, eto po ang kanilang Facebook page. Ayan po ang itsura ng Shop and Style. Follow nyo lang po. At syempre, abang-abangan nyo ang pa-live ni Ma'am Rose Puno Perez. Halos everyday po siyang nagla-live. At ang isa pang napakagandang balita ay nandito po siya sa Pilipinas. So lahat ng nila-live niya, on hand po niya, nasa kaniyang mga kamay. So kapag isi-ship na yan, mga ilang araw lang nandyan na sa inyo. Hindi na po kayo mag-aantay ng napakatagal na cargo. So sulit-sulitin nyo na ang panahon ngayon. Manood na kayo ng live, baka may magustuhan kayo. Huwag na po nating patagalin itong ating kwento. Sisimulan na natin dahil masyado ng mahaba ang ating intro. Dito lang sa Dear Mama Mia. Bawat pamilya ay may itinatagong baho, may itinatagong lihim. Pero paano kung ang lihim na tinatago ng pamilya mo ay hindi lang basta mabaho, kundi eskandaloso din? Ano ang gagawin mo? Dear Mama Mia, ako po si Berna. 3 buwan matapos naming ilibing ang papa ko, ay tsaka ko lang nalaman ang isang masaklap na katotohanan. Hindi pala ako tunay na anak ni papa. Hindi ko yun nalaman mula sa ibang tao. Hindi ko rin yun nalaman mula sa chismis. Hindi rin nagmula sa bibig ng mama ko. Nalaman ko yun habang mag-isa akong nakaupo sa sahig ng luma naming bahay. Hawak ang isang kulay dilaw na sobre na nakatago sa ilalim ng isang lumang baul. At sa isang iglap, parang gumuho po ang pagkatao ko, Mama Mia. Mula noon, nang magdesisyon akong ayusin ang mga naiwan ni Papa, matagal kong iniiwasan ang silid niya. Maulan noon, Mama Mia. Sa totoo lang, hindi ko pa rin matanggap na wala na ang ama ko. Hindi pa nga siya senior citizen. 59 years old lamang siya nang atakihin siya sa puso. Malakas pa siya noon, Mama Mia. Masigla, laging nakangiti. Siya yung klase ng tao na kapag pumasok sa isang silid ay parang gumagaan ang hangin. Kaya naman hanggang ngayon, may parte pa rin ng isip ko na umaasang maririnig ko siyang sumigaw mula sa kusina. O Berna, magkape ka muna bago magtrabaho. Pero wala na yon. Sa isang iglap, ang dating napakasigla kong ama ay inatake at hindi na nakasurvive pa. Tahimik na ang bahay mula noon. Masyado nang tahimik. Mama Mia, dahil naisip kong ayusin na rin ang silid na yun,
Nagulat ako dahil habang inaayos ko ang mga gamit niya ay may nakita akong lumang baul na hindi ko pa kailanman nabubuksan. Nakakandado kasi yun. Pero dahil kalawangin na ang kandado, madali ko na lang itong nabuksan kahit wala naman akong susi. Puro mga lumang dokumento ang laman noon. Mga resibo, mga lumang litrato, certificates, at mga sulat. Hanggang sa napansin ko agad ang isang sobre. Dilaw kasi ang kulay nun eh. O baka nanilaw na rin sa luma ng panahon. Nakasulat sa harap nito ang pangalan ng mama ko. Hindi ko na sana babasahin pero may kung anong nagtulak sa akin. Parang may boses na nagsasabing buksan ko. At sana hindi ko na lang ginawa. Dahil sa loob ng sobre ay may sulat na nagpabago sa lahat. Rosalie. Pangalan yun ng mama ko. Patawarin mo ako kung hindi ko kayang makita si Berna araw-araw. Alam kong hindi tama ang lahat ng nangyari. Pero salamat dahil pinapayagan mo akong masilayan siya kahit minsan. Mahal na mahal ko ang anak natin. Anton. Natigilan ako, Mama Mia. Paulit-ulit kong binasa ang linyang yun. Anak natin. Anak natin. Nanginginig ang mga kamay ko. Pakiramdam ko biglang lumamig ang buong katawan ko. Hindi ko maintindihan. Hindi ko matanggap. Hindi maaari ito. Dahil si Anton, hindi naman siyang papang kinalakihan ko. Si Anton ay ang ninong ko, Mama Mia. Lumaki po akong malapit kay Ninong Anton. Isa siyang matagumpay na negosyante sa bayan namin. May-ari siya ng ilang naglalakihang hardware store. May kaya sa buhay. Hindi katulad ni Papa na nagsimula bilang utility worker sa isang kumpanya. Ngunit kahit magkaiba ang estado nila sa buhay, matalik silang magkaibigan. O baka yun lang talaga ang akala ko. Kapag may graduation ako noon o recognition sa school, laging naroroon si Ninong. Kapag birthday ko, siya ang pinakaunang bisitang dumarating. Kapag may sakit ako nung bata ako, lagi siyang may dalang gamot at prutas. At ang alam ko, Mama Mia, minsan siya din ang nagbabayad ng pampaospital ko. Nung college graduation ko, umiiyak pa siya. Habang inaabot ko sa kanya yung diploma para ipakita. Tinukso pa nga ako noon ni Papa. Ano ba yan, pre? Parang ikaw yung nagtapos ah. Tapos tumawa silang dalawa. Tumawa na rin ako, naiinggit sa closeness nila. Iniisip ko sana magkaroon din ako ng kaibigan na ganun kalapit sa akin. Pero ngayon, biglang nag-iba na ang kahulugan sa lahat ng alaalang yun. Hindi ako makatulog ng gabing yun, Mama Mia. Binasa ko lahat ng sulat sa loob ng baul. Mga higit 20 sulat ang nakita ko. At bawat pahina ay parang kutsilyong paulit-ulit na tumutusok sa dibdib ko. Doon ko nalaman ang totoo. Mama Mia, bago pa man ikasal sina Mama at Papa ay nagkaroon ng relasyon sina Ninong at Mama. Mahal nila ang isa't isa ngunit tumutol ang pamilya ni Ninong. Mahirap lamang kasi ang pamilyang pinanggalingan ng mama ko. Guro ang mama ko sa isang pampublikong paaralan. Samantalang ang pamilya ni Ninong ay isa sa pinakamayamang angkan sa buong probinsya. In short, pinaghiwalay sila. Pagkalipas ng ilang buwan, dahil nga si Papa ang laging nandyan para kay Mama, doon na nagsimula ang lahat sa kanilang dalawa. Akala ng Mama ko noon ay tapos na ang nakaraan,
Pero hindi pa pala. Kasal na sila noon ng papa ko. Nagsasama na bilang mag-asawa. Kaya lang isang gabi, biglang bumalik si Ninong. At noon nabuo ang pinakamalaking lihim ng buhay ko. At walang iba yun, kundi ang pagkapanganak ko. Mas lalong sumakit ang dibdib ko nung makita ko ang isang sulat na isinulat mismo ng papa ko. Naka-address yun sa mama ko, pero mukhang hindi niya yata ipinadala. Parang diary entry lamang. Dahil nandun yun sa kahon niya, sa tansya ko ay hindi yun alam ni mama. Ang nakasaad doon, alam kong hindi ako ang ama ng batang dinadala mo. Alam ko mula nung una pa. Pero mahal kita, Rosalie. At kung papayag ka, huwag tayong maghiwalay dalawa. Huwag mo lang akong iiwan, tatanggapin ko ang batang yan na parang sarili kong dugo. Napahagulgol ako, Mama Mia. Hindi ko na napigilan. Humagulgol ako habang yakap-yakap yung sulat. Para akong batang nawawala. Dahil sa unang pagkakataon sa buong buhay ko, naintindihan ko kung gaano kalaki ang isinakripisyo ng taong tinatawag kong papa. Hindi niya ako anak at alam niya yon. Pero pinili pa rin niya ako. Hindi lang isang araw, hindi lang isang buwan, hindi lang isang taon, kundi buong buhay ko. Kinabukasan, pumunta ako ng sementeryo. Dinala ko yung mga sulat. Umupo ako sa harap ng puntod niya. Matagal, tahimik. Hanggang sa hindi ko na napigilan pang magsalita. Papa? Unang salita pa lang ay nabasag na agad ang boses ko, Mama Mia. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Hinawakan ko yung lapida. Bakit hindi ka lumaban? Bakit hindi mo ko iniwan? Bakit hindi ka naghanap ng iyong tunay na kaligayahan? Tahimik ang paligid, tanging hangin lamang ang sumasagot. Pero habang nakatingin ako sa pangalan niya sa marmol, may isang ala-alang biglang bumalik sa isip ko. Isang ala-alang hindi ko pinansin noon. Ngunit ngayon, dun ko unang napagtanto na baka matagal na rin niyang gustong sabihin sa akin ang katotohanan. At nun nagsimulang mabuo ang mas masakit pang sikreto. Dahil habang binubuo ko ang mga piraso ng nakaraan, unti-unti kong napagtantong, hindi lang pala si Mama ang nagtaksil. Hindi lang pala si Ninong ang nagsinungaling. May isa pang taong may alam ng lahat. Na hindi niya sinabi ang kanyang nalalaman. Buong araw akong tumambay dun sa sementeryo. Nanatili ako doon hanggang sa paglubog ng araw. May mga pagkakataon sa buhay na kahit gaano mo kagustong tumakbo palayo sa katotohanan, wala ka nang ibang magagawa kundi harapin talaga ito. At habang nakaupo ako sa harap ng puntod ni Papa, isa-isang bumabalik sa akin ang mga ala-alang matagal ko nang nakalimutan. Mga ala-ala na akala ko noon ay ordinaryo lang. Ngunit ngayon, may bago ng kahulugan. Isa sa mga yon ay ang mga litrato. Napakarami naming family pictures. Birthdays, graduation, Christmas, fiesta, mga simpleng salo-salo. At sa halos lahat ng litrato may isang bagay na hindi ko napansin noon. Palaging naroroon si Ninong Anton. Minsan nasa gilid, minsan nasa likod. Minsan alam kong siyang kumukuha ng mga larawan. Pero hindi siya nawawala sa lahat ng okasyon ng aming pamilya. Lalo na sa okasyon na kasama ako. Para siyang isang anino. Parang taong gustong manatiling malapit pero hindi maaaring masyadong lumapit. Nung bata ako, masayang-masaya ako kapag dumadating si Ninong.
Lagi siyang may dalang tsokolate, mga laruan, mga libro. At kapag nakikita niya akong tumatakbo papunta sa kanya ay kakaiba ang ngiti niya. Ngayon ko lang naisip yon. Hindi naman pala yun ngiti ng isang ninong, ngiti iyon ng isang ama. Mang-uwi ko sa bahay, muli kong binuksan yung baul. May nakita akong photo album na hindi ko pa nabubuksan noon. Makapal yun, Mama Mia, puno ng mga lumang litrato. Habang isa-isang binabalikan ko ang mga larawan ay lalo akong nababagabag. May litrato noong parang unang birthday ko. Karga ako ni Mama. Nakatayo sa tabi namin si Papa. At sa likod naman, nakangiti si Ninong. May isa pang litrato nung kindergarten graduation ko. Nasa gitna ako. Magkabilang gilid sina Mama at Papa. Pero ang tingin ni Ninong ay hindi sa kamera, kundi nakatitig siya sa akin. Na para bang may gusto siyang tandaan. Na para bang may gusto siyang ikulong sa kanyang alaala. Napahinto ako nang makita ko ang isang larawan na bahagyang nakatago sa likod ng album. Noon ko unang nakita ang litratong hindi ko kailanman isinabit sa bakay. Larawan yun ni na Mama at Ninong. Mukhang mga bata pa sila doon. Siguro wala pa sa edad na 30. Magkahawak ang mga kamay nila. At sa mga mata nila ay makikita mong nagmamahalan sila. Totoo, malalim at masakit. Naramdaman kong parang humigpit ang dibdib ko, Mama Mia. Dahil sa unang pagkakataon, nakita ko ang mama ko bilang isang babaeng umiibig. Hindi bilang ina, hindi bilang isang asawa, kundi bilang isang taong minsang umibig ng sobra at marahil hindi kailanman naka-move on. Kinabukasan, nagpasya akong puntahan si Mama. Nakatira na siya ngayon sa maliit na bahay sa kabilang bayan. Matapos kasing mamatay ni Papa ay parang nawalan ng kalahati ng sarili niya si Mama. Akala ko nga noon, Mama Mia, dahil yun sa sobrang pagmamahalan nilang dalawa. Halos mawala ng buhay ang mama ko. Tumigil siya sa pagtuturo. Bihira na ring lumalabas. Madalas siyang mag-isa. Madalas tahimik. At ang sabi niya, gusto niya raw na tumira munang mag-isa. Dahil ako naman noon ay may sarili na ring buhay. Pagdating ko ron, nadatnan ko siyang nagdidilig ng mga halaman. Ngumiti siya nang makita ako. Pero napansin kong hindi agad nawala ang ngiti niya nang makita ang sobre sa kamay ko. Alam niya. Hindi ko pa man sinasabi pero alam na niya. Mama, nabasa ko na lahat. Sabi ko sa halos na mamaos ko ng boses. Parang biglang tumanda ang mukha niya. Unti-unti siyang napaupo sa lumang bangko sa veranda. At sa loob ng ilang segundo, wala ni isa sa amin ang nagsalita. Hanggang sa siya ang unang bumasag ng aming katahimikan. Galit ka ba sa akin? Simple lang ang tanong niya pero hindi ko agad nasagot. Hindi ko rin alam, Mama Mia. Galit ba ako? Nasasaktan? Nalilito? Naawa? Lahat na yata. Huminga ako ng malalim. Mama, totoo ba ang lahat? Tumango siya, Mama Mia. Walang pagtanggi, walang palusot, walang kasinungalingan. Sa puntong yun, alam kong pagod na rin siyang magtago. Oo. At isang salita lang na yun ang sumira sa natitirang pag-asa kong baka may pagkakamali lang. Baka ama ko naman pala yung inilibing namin ilang buwan nang nakakalipas. Umiyak siya. Tahimik. Hindi yung pag-iyak tulad ng mga eksena sa teleserye. Wala kaming sigawan, walang drama. Yung klase ng iyak ng isang taong matagal nang pagod.
Matagal nang may pasan at matagal nang nagsisisi. Minahal ko ang papa mo, Berna. Bigla niyang nasabi. Napatingin ako sa kanya. Pero mas mahal mo si Ninong. Tumango siya at muling umiyak. Doon ko unang nakita ang pinakamalaking trahedya sa buhay ng mama ko. Hindi siya babaeng walang pagmamahal. In short, Mama Mia, kabaliktaran siya eh. Isa siyang babaeng puno ng pagmamahal. At dahil doon siya nasira. Ano po bang nararamdaman niyo kay Papa? Tanong ko. Matagal siyang hindi sumagot. Nakatingin lamang siya sa mga larawan na parang bumabalik sa nakaraan. Pagkaraan ng ilang minuto, nagsalita rin siya. Alam kong nasaktan ko siya. Nasaktan ko siya ng sobra-sobra. Tumulo muli ang luha sa kanyang mga mata. Pero alam mo ang papa mo, Berna? Napakabuti niya. Hindi siya nagalit sa akin kahit nasaktan ko siya. Hindi siya nanakit. Hindi niya ako iniwan. Hindi siya umalis. Napapikit siya. At yun ang naging mahirap, Berna. Bakit po? Tanong ko. Dahil araw-araw kong nakikita kung gaano kabuting tao ang papa mo. Araw-araw kong nakikita kung paano siyang nasasaktan pero pinipili niyang manatili. Pinipili niyang wag akong iwan sa eskandalosong sitwasyon na pinasukan ko. Naramdaman kong bumigat ang loob ko, Mama Mia. Minsan kasi, mas madaling harapin ang isang taong galit. Mas madaling harapin ang taong nananakit. Mas madaling harapin ang taong naghihiganti kapag nasaktan. Pero paano mo haharapin ang isang taong pinatawad ka, minahal ka pa rin, hindi ka iniwan kahit hindi mo deserve ang mga bagay na yon? Paano mo kakayanin ang isang kabutihang hindi mo masusuklian? Paano ka mabubuhay na inuusig ka ng iyong konsensya? Mama, bakit hindi na po kayo nagkaroon ng ibang anak? Pahina akong tanong. Mama Mia, hindi ko rin talaga masisisi ang mama ko. Alam ko, dapat magalit ako dahil sinaktan niya si Papa. Pero nanay ko pa rin siya. At nagmahal lang siya. Biglang natahimik si Mama dahil sa tanong ko na yon. At sa unang pagkakataon mula nung magsimula ang pag-uusap namin ay nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Takot na alam kong matagal na niyang itinago. Takot na hindi niya kailanman na ibabahagi siguro sa iba. At nang magsalita siya, halos hindi ko narinig. Yun ay dahil ayaw na ng papa mo. Napakurap ako. Ano po? Pagkatapos mong ipanganak, Berna, nagpa-vasectomy ang papa mo. Parang may sumabog sa loob ng ulo ko. Hindi ako nakapagsalita. Hindi ako makahinga. Hindi ako makagalaw. Bakit? Dahil ang sabi niya, ayaw niya na maging masama siyang ama sa'yo. Ayaw niya na kapag nagkaanak kami ng sa amin, masasaktan ka niya. Mababaliwala ka niya. Ayaw niya na magkaroon ka ng kahati sa pagmamahal niya. Tumulo ang luha ko, Mama Mia. Hanggang sa hindi ko na napigilan na napaiyak na talaga ako. Dahil sa lahat ng natuklasan ko, ito yung pinakamasakit. Pinakamasakit dahil ngayon ko lang lubos na naunawaan. Hindi ako kadugo ni Papa pero buong buhay niya, ako lang ang pinili niyang maging anak. Hindi ako nakatulog ng gabing yun.
Paulit-ulit na umiikot sa isip ko ang mga sinabi ni Mama. Ilang beses kong sinubukang intindihin si Papa. Ilang beses kong sinubukang ilagay ang sarili ko sa kalagayan niya, pero hindi ko kaya. Dahil kung ako ang nasa posisyon niya, Mama Mia, hindi ko alam kung magkakaroon ako ng ganun kalaking puso. Hindi ko alam kung kaya kong mahalin araw-araw ang isang taong malaking paalala sa ginawang pagtataksil sa akin. Hindi ko alam kung kaya kong umiti habang alam kong may parte ng taong mahal ko na hindi na kailanman magiging akin. At higit sa lahat, hindi ko alam kung kaya kong magsakripisyo ng walang hinihinging kapalit. Pero ginawa yun ni Papa sa loob ng 32 taon. Makalipas ang 1 linggo, nagpa siya akong gawin ang bagay na matagal ko nang iniiwasan. Pupuntahan ko si Ninong. Hindi ko siya kailanman tatawaging ama. Dahil para sa akin, si Papa pa rin ang ama ko sa kabila ng lahat ng nalaman ko. Ngunit kailangan kong malaman ang katotohanan sa bersyon niya. Kailangan kong marinig ang panig ng lalaking nagbigay din sa akin ng buhay. At marahil, kailangan ko ring malaman kung bakit niya hinayaan ang lahat ng ito. Napakalaki ng bahay ni Ninong. Mas malaki pa ito kaysa sa huling naaalala ko. Nasa isang exclusive subdivision ito sa kabilang syudad. May malawak na hardin, may 2 sasakyan sa garahe. May gwardya pa sa gate ng subdivision na yon. Nung bata ako, lagi kong ipinagmamalaki ang bahay na yun sa mga kaklase at kalaro ko. Kapag may nagtatanong kung sino ang ninong ko, masaya kong sinasabi ang pangalan niya. Hindi ko alam noon na may ibang dahilan kung bakit espesyal siya sa buhay ko. Siguro nakakaramdam din ako noon ng lukso ng dugo. Pagbaba ko ng sasakyan ay biglang kinabahan ako. Parang may kung anong bumabara sa lalamunan ko. Para akong batang haharap sa principal. Hindi ko alam kung magagalit ba ako sa kanya. Nalilito ako at nasasaktan. O baka naghahanap lang din talaga ako ng sagot. Nang makita niya ako sa sala ay agad siyang tumayo. Ngunit may kakaiba sa mukha niya. Parang alam na niya, Mama Mia. Parang alam na niya na alam ko na. Parang matagal na niyang hinihintay ang araw na ito. Berna, hindi ako ngumiti. Hindi rin ako lumapit. Diretso ko siyang tiningnan. Alam ko na. Parang biglang nawala ang kulay sa mukha niya. Kanino mo nalaman? Kay Papa. Napakunot noo siya. Papatay na si Daniel. Ngayon ko lang binanggit ang pangalan ni Papa, or ngayon niya lang binanggit ang pangalan ni Papa sa harap ko, Mama Mia. At sa unang pagkakataon, napansin kong namula ang mga mata niya. Nakita ko yung mga sulat. Mga sulat ninyo kay Mama. Tahimik ako. Tahimik din siya. Na para bang ang naririnig lamang namin noon ay ang tik-tak ng orasan. Na parang bawat segundo ay may dalang bigat. Galit ka ba sa akin? Tanong niya. Napangiti ako ng mapait. Parehong tanong. Parehong tanong ni Mama. At pareho rin ang sagot ko. Hindi ko alam. Totoo naman dahil paano ka magagalit sa taong hindi mo pa lubos na kilala bilang tunay na ama? Paano mo huhusga ng isang buong buhay mula lamang sa mga lumang sulat? Paano mo sasabihing masama ang isang tao kung ang ilan sa pinakamagandang alaala ng pagkabata mo ay kasama siya? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman at yun ang pinakamahirap. Sabihin mo sa akin ng totoo. Ang lahat. Diretso kong sabi. Napapikit siya na parang taong matagal na ring pagod. Mahal ko ang mama mo, Berna. Tumango ako dahil alam ko na yon. At mahal din niya ako.
Masakit marinig. Lalo pat naiisip ko kung paano kaya nasasaktan noon si Papa kapag naiisip niyang nagmamahala ng dalawang taong mahalaga sa kanya. Pero duwag ako, anak. Napatingin ako sa kanya. Hindi ko inaasahan ang salitang yun. Yun ang totoo. Duwag ako. Nang tutulan kami ng pamilya ko, pinili ko ang katahimikan. Iniwanan ko ang mama mo. Tumingin siya sa may bintana habang nagsasalita. Pinili ko noon ang pera. Ang manang, sabi ng mga magulang ko, hindi mapapasakin kung magpapatuloy ang relasyon namin ng mama mo. Kaya pinili ko ang apelyido namin. Pinili ko ang kaginhawaan. Ang manang naghihintay sa akin. Eto, lahat ng ito pinili ko. At sa bawat salitang binibitawan niya, parang lalo siyang lumiliit sa sarili niyang mga mata. Nagpakasal ako sa ibang babae. Tiningnan niya ang larawan na nakasabit na malaki sa may sala. Larawan yun ng kasal nila nung babae, Mama Mia. Larawan ng buong pamilya na may 3 anak. Nasaktan ako. Pero hindi ako nagsalita. Hindi ako nagtanong. Hinayaan ko lang siya na patuloy na magkwento. Akala ko kaya kong bitawan ng mama mo. Akala ko kaya ko na hindi ko na siya makitang muli. Hanggang sa ilang buwan matapos ang kasal ko, nabalitaan kong sila na ng matalik kong kaibigan, ni Daniel. Pagkatapos, naging sila, nagpakasal din sila. Nung nalaman kong kasal na sila, doon ako nasaktan. Doon ko kinontak ang mama mo. Ginawa ko ang lahat ng paraan para makausap ko siya. Ginamit ko ang mga dati naming mga kaibigan, ang mga pinsan niya, pero nagmatigas ang mama mo. Hanggang isang araw, hindi namin sinasadyang magkita sa may simbahan. Walang misa noon kaya tahimik. Kaming dalawa lang. Doon namin napagtanto na mahal pa namin ang isa't isa. Kaya nagkaroon muli kami ng relasyon sa kabila ng pagkakaroon namin ng kanya-kanya naming mga asawa. Hanggang sa nalaman namin na pinagbubuntis ka na niya. Alam namin na anak ka namin. Alam namin yun. Kaso may asawa ako. May asawa na rin siya. Hindi ko alam ang gagawin ko. Natakot ako. Nagkamali ako. At habang nagdadalawang isip ako noon, si Daniel, nagpakita siya ng tapang na wala ako. Agad kanyang tinanggap. Agad niyang sinabi sa mama mo na paninindigan kanya, na aakuin kanya. Doon ko nalaman na gusto ko makipagtanan sa mama mo. Gusto ko kami lang dalawa. Pero hindi pumayag ang mama mo. Kaya nga nagalit ako sa kanya noon eh. Dahil siyang pinili ng mama mo. At habang lumilipas ang panahon, lalo akong nahiya sa sarili ko. Dahil alam mo ba, siya ang nagpalaki sa'yo. Siya ang gumabay sa'yo. Siya ang nagpuyat nung bata ka pa. Siya rin ang nagpupuyat kapag may sakit ka. Siya ang nagtatrabaho ng sobra-sobra para makapag-aral ka kahit kaya ko naman yung ibigay sa'yo. At ako, nanonood lang ako, Berna. Dahil kapag sinusubukan kong tumulong, umaayaw si Daniel.
Habang nagsasalita siya, Mama Mia, hindi ko alam kung bakit nakakaramdam ako ng awa. Pero hindi sapat ang awa na yun para patawarin ko siya, para mawala ang lahat ng sakit. Pero sapat yun para makita ko siya na isa lang din siyang tao. Hindi naman siya halimaw. Oo, hindi siya perpekto, pero gano'n naman talaga ang mga tao, di ba? Nakakagawa ng mga maling desisyon. At minsan, ang ilan sa mga maling desisyon na yon ay habang buhay nating pinagbabayaran ng kapalit. May gusto sana akong itanong pero naunahan niya ako, Mama Mia. Alam mo ba kung bakit lagi akong nasa mga mahahalagang okasyon ng buhay mo? Alam mo ba kung sino ang nagpumilit nun? Hindi naman ako, kundi ang Papa Daniel mo. Mama Mia, dun ako lalong bumilib sa kinilala kong ama. Sobra siyang magmahal. Hindi ko alam kung may kaugnayan ba ang ganong klaseng pagmamahal at pagpapakamartir kung bakit siya inatake ng puso. Ang alam ko lang, Mama Mia, napakalaki talaga ng puso ni Papa. Handa siyang magsakripisyo. Handa siyang masaktan ng paulit-ulit. Masiguro lamang niya na nararamdaman ko pa rin, na nakikita ko pa rin ang tunay kong ama, na kahit hindi ko alam ang katotohanan ay may presensya pa rin ito sa buhay ko. At alam kong hindi madali yun para kay Papa. Alam kong masakit yun para sa kanya. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Dahil sa araw na yun, 3 tao ang nasaktan sa isang malaking pagkakamali. Si Mama at si Ninong, nasaktan sila dahil nga pinilit ng mga magulang ni Ninong na paghiwalayin silang dalawa. Pero higit sa lahat, ang pinakamalaking biktima nun sa sitwasyon na meron sila, hindi naman ako kundi si Papa. Ngunit habang papauwi ako ay may isang bagay na hindi mawala sa isip ko, Mama Mia. May tanong na paulit-ulit na bumabalik. Kasi kung totoong nagmamahalan sina Ninong at Mama, kung totoong mahal din siya ni Mama, at kung totoong alam ni Papa ang lahat, bakit nananatili si Papa? Bakit hindi siya umalis? Bakit hindi siya lumaban? At bakit sa lahat ng taong nasaktan, siya pa ang naging pinakamabait at pinakamaunawain sa sitwasyon nila? Hindi ko alam noon na ilang araw lang ang lilipas bago ko matutuklasan ang lihim na itinago ni Papa hanggang sa kanyang kamatayan. Mama Mia, pagkatapos ng pag-uusap namin ni Ninong Anton, pakiramdam ko ay mas dumami pa ang tanong ko kaysa sa mga sagot. Akala ko kapag nalaman ko na ang buong katotohanan, gagaan na ang pakiramdam ko. Pero hindi pala. Mas bumigat lang. Mas sumakit pa. Mas naging magulo. Sa loob ng 32 taon na buhay ako sa isang kwento na akala ko ay buo. Ngayon para akong naglalakad sa gitna ng mga pira-pirasong salamin. Bawat alaala ay may bago ng kahulugan. Bawat ngiti ay may nakatago ng sakit. At bawat pagmamahal, naiintindihan ko na dapat may kasamang sakripisyo. 3 araw matapos kong makausap si Ninong ay bumalik ako sa lumang bahay. May kung anong nagtutulak sa akin na maghanap pa. Parang may bahagi ng kwento na hindi pa tapos at hindi ko pa lubos na alam. Parang may kulang. At habang inaayos ko muli ang mga gamit ni Papa sa kanyang silid ay napansin ko ang isang lumang aparador na bihira rin niyang buksan kahit nung nabubuhay pa siya. Nasa pinakailalim noon ay may nahagilap akong isang kahon. Kahoy yun, simpleng kahoy. Walang disenyo ngunit nakasulat sa takip ang pangalan ko.
Berna. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Nangangatog ang mga daliri kong binuksan iyon. At doon ko nakita ang isang sobre. Isa lang. Hindi katulad nung nakita ko sa baul na madami at makapal. Pero alam ko, Mama Mia, na yun ang pinakamahalagang bagay na naiwan ni Papa para sa akin. Naupo ako sa gilid ng kama. Huminga ng malalim at dahan-dahang binuksan ang sulat. Pamilyar ang sulat kamay. Sulat kamay yun ni Papa. At sa unang linya pa lang, naramdaman kong bumara agad ang luha sa lalamunan ko. Anak, kung binabasa mo na ito, ibig sabihin wala na ako. Napapikit ako. Hindi ko agad na ituloy dahil pakiramdam ko naririnig ko noon ang boses niya. Yung boses na matagal ko nang namimiss. Yung boses na noon ay karaniwan lang sa araw ko. Pero ngayon kahit isang beses ko lang na marinig muli, handa kong ipagpalit ang kahit na ano, mangyari lang yon, Mama Mia. Pinunasan ko ang luha ko at nagpatuloy. Una sa lahat, gusto kong malaman mo na wala akong itinagong galit sa puso ko nang mamatay ako. Wala akong galit sa mama mo. Wala akong galit sa ninong mo. At lalong hindi ako galit sa'yo. Tumulo agad ang luha ko dahil alam ko iyon ang unang bagay na gusto niyang malaman ko. Na hindi siya galit sa akin. Na oo't nasaktan siya pero kahit kailan hindi niya ako sinisi sa sakit na naranasan niya. Sa kabila ng lahat, ako pa rin ang una niyang iniisip. Alam kong balang araw malalaman mo rin ang totoo, anak. Matalino ka kasi. At kapag dumating ang araw na yon, malamang marami kang tanong. Tatanungin mo kung bakit ako nanatili. Napahinto ako. Dahil eksakto yung tanong na yon. Tanong na ilang araw nang bumabagabal sa isip ko. Bakit siya nanatili? At doon ko nabasa ang sagot. Sagot na hindi ko kailanman inasahan. Anak, hindi ako nanatili dahil mahina ako. Hindi rin ako nanatili dahil wala na akong pagpipilian. Nanatili ako dahil yun ang pinili ko. Nung una, aaminin ko, gusto kong umalis. Sobrang sakit nung naranasan ko eh. Pakiramdam ko niloko ako ng mundo. Pakiramdam ko kahit anong pagmamahal ko sa mama mo, hindi pa rin sapat yun. Napahigpit ang hawak ko sa papel dahil yun ang unang pagkakataon na nabasa kong inamin ni Papa na nasasaktan siya. Hindi pala siya bakal at hindi rin pala siya santo sa kabaitan. Nasaktan din siya sa ginawa sa kanya. Nasugatan din. Umiyak. Pero alam mo, Berna, pagkatapos kitang makita, nagbago ang lahat. Nung una kitang buhatin sa ospital, wala akong nakita at natatanda ang kasalanan. Wala akong nakitang pagtataksil. Wala akong nakitang pagkakamali. Isang sanggol lang ang nakita ko. Isang sanggol na handa akong mahalin at handa ko ring mahalin. At sa sandaling yun, naging anak kita. Hindi ko na napigilan ang paghikbi. Napayuko ako. Yung yuko na halos dumikit na ang noo ko sa hawak-hawak kong papel. Dahil walang sapat na salita para ilarawan ang sakit at pagmamahal na laman ng mga linyang yon. Nagpatuloy ako kahit nanginginig na ang mga kamay ko. Hindi dugo ang bumubuo ng isang ama-anak. Kung dugo lang ang basihan, maraming tao ang tatawaging ama, kahit hindi naman sila naging ama sa kanilang mga anak. Ang pagiging ama ay pagpili. Pagpili araw-araw. Pagpili kahit mahirap. Pagpili kahit walang kapalit. Napapikit ako
At sa isip ko, isa-isang bumalik ang lahat. Si Papa na nagtuturo sa aking magbisikleta. Si Papa na nagpupuyat kapag may lagnat ako. Si Papa na nagtatago na pagod, ng pagod para lang makapag-aral ako. Si Papa na unang yumayakap sa akin nung bumagsak ako sa unang take ko ng board exam. Si Papa na nagsabing kaya kong bumangon muli. Lahat ng yun, hindi ginawa ng biological father ko kahit nasa tabi ko rin naman siya. Lahat ng mga bagay na dapat ginawa ng isang totoong ama, si Papa ang nagparamdam sa akin. Anak, may isa pa akong sasabihin sa'yo. Hindi ako kailanman nagkaroon ng kakayahang magkaanak. Biglang nanlamig ang buong katawan ko, Mama Mia. Akala ko noon, nagpabasektomy siya gaya ng sabi ni Mama. Akala ko ayaw niyang magkaroon ng sarili niyang anak. Sinabi ko sa mama mo na nagpabasektomy ako. Para sana sa konsensya niya. Alam kong mali yun. Alam kong malaking kasinungalingan yun. Pero nagsinungaling din ako sa mama mo eh. Matagal ko nang alam na hindi ako kailanman magkakaroon ng anak. Bago pa man kami nagkaroon ng relasyon ng mama mo. Nagkaroon kasi ako ng sakit noong kabataan ko, anak. At ang naging bunga noon, ang naging epekto ng mga gamot sa akin, ay nawalan ako ng kakayahan na makabuo ng sarili kong anak. Kaya alam ko na, simulat sa pool, alam ko na hindi ko kailanman mabibigyan ng anak ang mama mo. Kaya nga nung nalaman kong buntis siya, alam kong hindi ka akin eh. Alam kong anak ka ng ninong mo. At inisip ko noon na siguro pabayaan ko na lang sila. Siguro iiwanan ko na lang ang mama mo. Siguro maging mag-isa na lang ako habang buhay. Yun ang inisip ko. Na umalis na lang. Na lumayo na lang. Pero kasi anak, may pamilya din ang tunay mong ama. May asawa. At may anak na rin sila noon. Yung panganay nila. Alam kong magiging komplikado ang sitwasyon ng mama mo. Patawarin mo ako anak, pero nung una, hindi naman talaga ikaw ang iniisip ko. Nung una kong ialok ang sarili ko sa mama mo na paninindigan kita kahit hindi ka akin, ang iniisip ko noon ay ang mama mo. Hindi ko naman naisip na mamamahal kita ng ganito. Sa totoo lang anak, tao lang din naman ako. Nasaktan din ng papa mo. Iniisip ko ring umalis. Pero nung paalis ako, doon nagkaroon ng malaking iskandalo sa bayan na to. Nalaman ng asawa ng ninong mo na may ibang babae siya. Nalaman niya na meron siyang babaeng kinahuhumalingan. At dahil galing din sa may impluwensyang pamilya ang napangasawa ng ninong mo, hinanap nila kung sino yun. Yung mama mo, nahila pa ang buhok sa may palengke, nasa bunutan pa, natawag pang walang hiya, natawag pang maninira ng pamilya. Umuwi siya na halos puro kalmot ang katawan, pati ang muka. Nagkanda gulo-gulo ang kanyang buhok. At medyo malaki na ang tiyan niya noon. Nung nakita ko siyang ganon, dun ko napagtantong hindi ko kayang iwan ng mama mo. Kahit na alam ko naman na kasalanan niya to. Kahit alam ko naman na sila ang pumili nito, pero hindi ko kayang iwan siya sa ganong sitwasyon.
Kaya inalok ko ang sarili ko. Doon kinausap ko ang asawa ng ninong mo. Sinabi ko sa kanya na hindi anak ng ninong mo ang pinagbubuntis ng mama mo kundi akin. Na akin ka. Na ako ang ama mo. Sinabi ko sa kanya na humingi siya ng tawad sa mama mo dahil napahiya ang mama mo. Mula noon ay naging maayos ang lahat. Mula noon, hindi na ginulupan ng asawa ng ninong mo ang mama mo. At nung nakita kita nga sa ospital, nung nakarga kita, doon ako nagpasalamat sa Diyos. Dahil hindi niya hinayaan na maiwan kita. Hindi niya hinayaan na umalis ako sa piling ng mama mo. At dahil doon, naging masayang masaya ako. Nung nayakap kita, nung nalikan kita, nung umiti ka sa akin at hinawakan mo ang isa kong daliri, doon ko napagtanto na ito ang kapalaran ko, ang maging ama. Hindi man sa isang batang galing talaga sa akin, kundi sa isang batang nangangailangan talaga sa akin. Alam ko anak, alam ko na kahit nandyan ka na, alam kong hindi pa rin tumigil ang ninong at ang mama mo. Alam kong mahal na mahal talaga nila ang isa't isa. Hinayaan ko na lang. Kung nagtatanong ka anak kung bakit may lumang bahay at may bahay kung saan tayo nakatira noon, yun ay dahil kapag pumupunta ang ninong mo sa bahay natin, dinadala kita dito sa lumang bahay ko. Dito sa bahay ng mga magulang ko. Dito tayo tumatambay ng ilang araw. Bago tayo bumalik dun sa bahay natin kung saan nakatira ang mama mo. Anak, ayokong magalit ka sa mama mo. Alam ko, maiintindihan mo na kahit papaano. Kasi malaki ka na eh. At bukod dun, matalino ka rin. Alam ko maiintindihan mo ang mama mo. Pare-pareho lang kaming biktima ng mga maling desisyon at maling pagkakataon. Pero kahit kailan, hindi ko ipinagkait sa sarili ko ang maging ama. At kahit kailan anak, hindi ko yun pagsisisihan. Dahil ikaw ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Sana mapatawad mo ko. Sana patawarin mo ang ama mo kung naglihim sa'yo. Mahal na mahal kita anak. Mama Mia, matapos kong basahin ang liham na yon ay sobrang pagod na ako sa kakaiyak. Mugtong-mugto na ang mga mata ko. Halos basa na nga yung papel na sinulatan ni Papa dahil sa mga luha ko. Nanginginig na ako sa kakaiyak. May mga tao talaga na magkadugo ngunit nagkakalimutan, nag-iiwanan at nagkakasakitan. Pero may mga taong kahit walang anumang konting dugong nananalaytay sa mga ugat nila na magkapareho at nag-uugnay sa kanila, pero handa pa rin silang ialay ang kanilang buhay para sa isa't isa. At ganung tao si Papa. Makalipas ang ilang araw kong pag-iyak ay muli kong pinuntahan si Mama. Nagtaka siya nang makita niya ako na nakaupo sa kanyang veranda dun sa bahay niya. Wala kasi siya, Mama Mia, nung dumating ako. Kaya nag-antay na lang ako sa labas. Tahimik siyang umupo sa tabi ko. Walang ni isa sa amin ang nagsalita. Pareho kaming nakatanaw sa lumang mangga sa bakuran. Yung punong itinanim noon ni Papa, nung 5 taong gulang lang ako. Yung punong halos kasabay kong lumaki. Hanggang sa ako ang unang nagsalita. Bakit ma? Bakit mo yun ginawa kay Papa?
Hindi ko nakita ang pagtatakas sa mga mata niya o sa mukha niya. Kaya alam niya kung anong tinutukoy ko, Mama Mia. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung bakit. Pero alam mo, Berna, ilang beses ako noon na nagsabi sa kanyang maghiwalay na lang kami. Ilang beses ko siyang pinalaya. Ilang beses kong sinabi na hayaan na lang ako. Pero ayaw niya. Ang sabi niya, gawin ko lang daw kung anong makapagpapasaya sa akin. Gawin ko lang daw kung ano sa tingin ko ang nararapat. Pero kahit na paulit-ulit kong sinabi na tama na hindi ko napapatulan ng ninong mo, pero mahal ko siya, anak. Mahal ko si Anton. Dapat po kayo na lang ang humiwalay kay Papa. Dapat po kayo na lang ang umalis. Dapat po nagkaroon na lang po kayo ng delikadesa. Pero anak, kung aalis man ako, gusto kitang isama. Alam kong yun ang dudurog sa papa mo. Kapag napalayo ka sa kanya, yun ang tuluyang magpapabagsak sa kanya. Bakit niyo pa po ako isasama? Dahil anak kita. Kaya hindi kita pwedeng iwan. Pero nakakaya niyong magsama dito ni Ninong ng ilang araw. Samantalang kami ni Papa nandun sa lumang bahay ni na lolo't lola. Napayuko ang mama ko. Alam kong napahiya ko siya sa tanong na yon, Mama Mia. Ma, bakit niyo yun ginawa? Kung ako ang gagawa ng mga bagay na yun, matutuwa po ba kayo? Huwag, anak. Huwag mong gawin ang parehong pagkakamaling ginawa ko. Yun naman pala eh. Ang ibig kong sabihin, huwag kang magpakasal sa isang taong hindi ka sigurado. Kapag may ibang laman ang puso mo, kapag may mahal ka pang iba, huwag kang magpapapasok ng ibang tao sa puso mo dahil masasaktan ka. Oo, gumawa ako ng malaking kasalanan. Iskandalosong kasalanan. May lihim kaming iskandaloso ng ninong mo. Pero anak, lahat naman ng yun nag-ugat dahil mahal na mahal ko siya. Ewan ko sa inyo, Ma. Galit ka ba sa akin? Bakit ako magagalit? Alam mo ba? May nabasa akong sulat mula kay Papa para sa akin. At sa sulat na yun, hiniling pa talaga niyang intindihin kita. Hiniling pa talaga niyang huwag kitang husgahan at huwag akong magagalit sa'yo. Ganun ka kamahal ni Papa, Ma? Habang ikaw, paulit-ulit mo siyang sinasaktan. Yumuko ang mama ko. Umiiyak na siya. Hinawakan ko ang kamay niya. Sa totoo lang, gusto kong magalit sa inyo. Pero napagtanto kong wala akong karapatan. Yung taong ang paulit-ulit niyong sinasaktan dati, hindi nga kayo iniwan, hindi nga kayo sinaktan, hindi nga kayo isinumpa. Bagkus ay minahal pa rin kayo. Kaya sino ako para saktan kayo? Para magalit ako sa inyo? Pero Ma, sana ituwid niyo na ang inyong pagkakamali. Pagkatapos noon ay tumayo na ako at naglakad na palayo, Mama Mia. Naiwan ko si Mama na umiiyak pa rin. Palakas ng palakas ang pag-iyak niya. Hindi ko alam kung dahil ba yon sa gusto niyang bumalik ako, lumingon ako, o dahil hindi na niya talaga mapigilan ang sobrang sakit na dinadala ng kanyang dibdib.
Bumalik ako ng Maynila. Pinagpatuloy ko ang paghahanap ko ng bagong trabaho. Mama Mia, bumalik din ako sa pamilya ko. Oo, may pamilya na po ako. Yung asawa ko. Wala pa kaming anak. Pero siya mismo ang nagsabi sa akin na puntahan ko muna ang probinsya. Magluksa muna ako sa papa ko. Nung bumalik ako ng bahay ay nakita niya ang itsura ko. Nung ikwinento ko sa kanya ang lahat ay hindi siya makapagsalita. Parang nagulat din siya sa mga natuklasan ko, Mama Mia. Pagkalipas ng ilang buwan ay may tumawag sa akin. Si Mama. Nagpapaalam dahil sabi niya, gagawin na raw nilang dalawa ni Ninong ang isang bagay na dapat ay matagal na nilang ginawa. Nalaman ko, Mama Mia, na pumanaw na rin pala ang asawa ni Ninong. Siguro mga 2 buwan lang mula nung huli kong makausap si Mama. Pagkatapos ng libing, ay hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Ninong at si Mama. Muli na nilang ipinagpatuloy ang kanilang pagmamahalan. At nung nakaraang taon lang, ikinasal silang dalawa. Marami ang tutol. Yung ibang mga anak ni Papa, ni Ninong, yung iba nilang mga kamag-anak, yung mga kapatid ni Mama. Dahil naging usap-usapan po sila sa baryo namin. Pinag-usapan sila na may mga ganito pala silang relasyon dati. Yung iba naman, nagsasabing napakatotoo ng pagmamahal nila sa isa't isa. Dahil pagkatapos ng mahabang panahon, ay natagpuan pa rin nila ulit ang isa't isa na handa nang maging malaya para patuloy na mahalin ang totoong tinitibok ng kanilang mga puso. Kung siguro alam nang nila ang totoo, kung siguro alam nila na mula pa noon ay hindi naman talaga natigil ang kanilang pagmamahalan, siguro magiging iba ang usap-usapan. Pero wala na akong balak na ibandera pa sa lahat ang tungkol sa eskandalosong lihim ng aming pamilya. Alam kong babaunin ko na lang yun hanggang sa aking kamatayan. Hinayaan ko na rin si Mama, pero hindi ako pumunta sa kasal nila. Sinabi ko sa kanila ang totoo. Ang papa ko pa rin ang kinikilala kong totoo kong ama. At sa kanya pa rin talaga ang simpatya ko. Hindi naman ako galit sa kanila. Sinabi ko na ipagdadasal ko ang pagsasama nila. Pero hindi ko kayang tumayo na nakangiti habang tinitignan silang ikinakasal sa isa't isa. Tapos, alam ko kung anong totoo. Alam ko ang mga iskandalosong lihim na pinagsaluhan nila. Hindi ko yun kaya, Mama Mia. Para kay Mama, alam kong makakaabot sa iyo ang kwentong ito dahil alam kong nakikinig ka sa programang ito. Sana po maging masaya ka na. Hindi ako galit sa iyo. Pero, hindi rin ako ayos sa mga nagawa mo. Salamat pa rin. Salamat pa rin sa pagmamahal mo bilang nanay ko. Hanggang dito na lamang po, Mama Mia, at maraming salamat. Nawa po ay nakapagbigay ako ng kung hindi man inspirasyon, kung hindi man leksyon, sana kunting entertainment man lang sa inyong mga tagapakinig. Lubos na nagmamahal at nangungulila pa rin kay Papa, Berna. Nako, ang sakit naman ang kwento. Hindi para sa iyo, Berna. Alam ko nasaktan ka rin, pero naiisip ko paano kaya yung papa mo, ano? Paano kaya yung araw-araw niya dati? Paano kaya kapag dumadating na yung ninong mo sa bahay ninyo, tapos makikita ng papa mo, tapos mag-e-empake na siya ng ilang mga damit dahil sabi mo ilang araw kayo dun sa lumang bahay.
Paano kaya ang mga gabi kapag tulog ka na tapos siya naiisip niya yung ginagawa ng ninong mo at ng mama mo sa bahay ninyo? Hindi ko alam talaga kung pagmamahal ba yun, dakilang pagmamahal ba yun. Ay, nako. May mga tao talaga sigurong ganun, yung handang magsakripisyo, handang magtiis, handang masaktan ng paulit-ulit, handang magpakababa, magpakaliit ng kanilang sarili, wag lang maiwang mag-isa. Di naman natin sila masisisi dahil lahat naman tayo, iba-iba ang ating upbringing, iba-iba ang ating nararamdaman. Wala tayo sa kanyang posisyon, diba? Pero grabing magmahal ang papa mo, as in super. Sana wag kang magmana, charot lang. Anyways, maraming salamat, Berna. Hangad ko rin naman talagang kasiyahan ng mama mo. Pero alam ko, wala talagang, para sa akin naniniwala ako, na wala talagang pagkakasala na hindi hinihinga ng kabayaran. Yung iba, hindi ngayon, pero pagdating ng panahon, may mga ganun. Anyways, mag-hi muna ako sa ating mga member bago tayo magpaalam. Hello ako kay Freaky. Maraming salamat. Hello din kay Mila Radoban at kay Gail Easy na 1 taon na rin nating members. Thank you very much. Kay Maureen Tugab, kay Maria Elena Abe, kay Smack Dax, kay Benson Boyser at syempre kay Gimaras Girl. Alam ko 5 months nakalagay dito pero magwa 1 year ka na rin Gimaras Girl, 'di ba? Oo, medyo naputol lang yun ng ilang araw. Hi kay Colleen Bueno din, kay Rico Sedanco, kay Rose Arevalo, kay Miriam Gutierrez, Marlia Guiana Shane, Christina Aure, Abdullah Wahab, Alpha Garcia, Ernesto Boys, Rosel Macdolor, at kay Pepe Macaranas. Maraming salamat sa inyong pananatili at pagmamahal dito sa ating program. I love you all so much. Chup, 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 chup. At syempre, mag-hello din ako kay Inconsigna Monralban, kay Cha Pasensya, Fredilyn Balao, Christina Season, Joanne San Maniego, kay Charlene Baclohan Alcura Ukit, Ernesto Lapaz, hello din kay Elizabeth Lagunday, kay Melissa Paulo, kay Ashley 1212, maraming salamat. Hello din kay Marvy Montesilio at sa lahat ng ating mga tagapakinig. Maraming thank you po sa inyong lahat. Nako, atin na pong putulin ang kwentong ito. Atin na pong tatapusin ang kwentong ito. Bukas naman po, ibang kwento naman ang ating pagsasaluhan. At dahil weekend bukas, alam nyo na, walang itsura ang inyong Mama Mia sa kwento bukas at sa susunod na araw. At baka sa Lunes, wala din. Pero atin pong, ang tawag dyan, atin pong, anong Tagalog ng paningkamutan? Pipilitin? na meron tayong video, live on-cam video. Maraming salamat sa inyong lahat. Kung may sarili po kayong kwento na nais nyo pong i-share, ayan po ang ating email address. Bye-bye! Paalam! Ingat!